Inihanda na ni Tristan ang dala nitong pagkain sa mini dining set na karugtong ng kanyang opisina. Meron din siyang bedroom at bathroom, maging living room dahil minsan ay doon na siya inaabot ng antok. Minsan tinatamad na siyang bumiyahe pa uwi kaya doon na siya natutulog. "Come on honey, let's eat first. Late na ang lunch natin," sabi ni Tristan. Walang imik na tumayo siya at sinamahan si Tristan. Ipinaghila pa siya nito ng silya. Pagkuhan ay umupo ito sa katapat niyang silya. "Hindi ako nakapagluto kaya nag-order na lang ako sa restaurant," sabi nito. Napansin niya na puro gulay ang nakahain. Wala man lang siyang nakitang karne. Mayroong seafood, curry, pero naghahanap pa rin siya ng karne ng manok o baka man lang. Kaunting kanin lang ang kinuha niya at seafood curry. Halos lahat ng gulay na nakikita niya ay ayaw niya, lalo ng spinach at asparagus. "Ang tipid mo namang kumain, hindi mo ba gusto ang ulam?" tanong ni Tristan. "Hindi ko lang gusto ang ibang gulay," turan niya saka sumubo. "Next time, huwag ka na magdala ng pagkain dito. Magpapaluto na lang ako sa cook namin. At huwag mo na rin akong hintayin o subayan ng tanghalian dahil madalas talaga late na akong kumakain." "Aniya, that's not a good idea honey. Kasal ka na kaya dapat mong baguhin ang lifestyle mo. Kung tutuusin, pareho tayong busy. Hindi excuse ang trabaho. We're both managing our own company so we don't need to work 24 hours, 7 days a week." Alam ko, hindi madaling mag-adjust sa ganitong sitwasyon. Mahirap malagay sa lugar ko. "Aniya, akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan?" Matiim na tumitig siya kay Tristan. Seryoso itong nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng munting guilt. Kung tutuusin kasi ay mas mahirap ang sitwasyon ni Tristan. Wala itong choice dahil mas kailangan ng kumpanya nito ng masasandalan para manatiling nakatayo. Samantalang siya ay mabubuhay ang business niya kahit walang kinakapitang ibang kumpanya. Naawa ko kay Lola Marcela kaya tinanggap ko ang proposal niya. Matagal na kaming magkakilala since nagsimula ako magtrabaho sa kumpanya namin. I know what she does for your company. Siya ang nagtayong parents niyo at mag-isa niyang itinaguyod ang negosyong naiwan ng daddy niyo. Aside from Lola Marcela, I just think that your company fits my company's partnership standard. In business industry, the small company needs to spread their stocks through the giant companies to help them grow. At ang malalaking kumpanya ay kinakain ang maliliit na kumpanya para mas lumago ito. Kung hindi ka marunong makipaglaro at makisabay sa nagsusulputang kumpanya, babagsak ka na parang ibong naputulan ng pakpak. Litanya niya. Biglang tumahimik si Tristan. Napansin ni Sabrina ang walang tigil na pagsubo ni Tristan ng pagkain. Kinuha niya ang dala nitong bote ng mineral water, saka binuksan at iniabot dito. "Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka," sabi niya. Sinipat siya ni Tristan. Kinuha nito ang bote ng tubig saka ito nagpatuloy sa pagsubo. Itinuloy na lamang niya ang pagkain. "Sa bahay mo ako matutulog mamaya." Hindi niya napigil ang pagtikwas ng isang kilay niya. "I have my own rules in my house," sabi niya. "Anong rules?" tanong nito. "Hindi pwede ang maingay at makalat sa bahay ko. Ayaw ko rin na pinapakialaman ng personal kong gamit. At hindi ako pwedeng abalahin kapag natutulog." "So ayaw mo akong katabi sa kama?" Nakatikwas ang isang kilay na gagad nito. "Pwede kang tumabi pero kailangan may distance." Tumawa ng pagak si Tristan. "Kakaiba ka. Well, I have my own rules too. Remember, pumayag ka na magstay every Saturday and Sunday sa bahay ko. Katulad ng palagi kong sinasabi sa iyo, hindi ka allow magsuot ng underwear. Hindi lang sa loob ng kwarto kundi sa buong bahay ko." Ganti nito. "That's a crazy idea," protesta niya. "Rules are rules, honey. Let's have a deal para mas formal. I will respect your own rules and you have to respect mine
2. In addition, kapag nasa bahay kita, required mong matutong magluto para pagsilbihan ako. Tuturuan naman kita. At sa loob ng 2 araw na pagstay mo sa bahay ko, kailangan mong ibigay lahat ng need ko bilang asawa mo. You know what I mean. Hindi ka pwedeng tumanggi sa lahat ng gusto ko. Unless kung may sakit ka or may dalaw. The rules are also effective in our offices. At kapag pareho tayong nasa labas ng teritoryo natin, we're free of those rules. But we can't ignore the unexpected moments. Is it clear to you, honey? Pakiramdam ni Sabrina ay isinasalang siya sa apoy na nakakatupok. Urat na urat siya sa rules ni Tristan. Nagsisituloy siya. Bakit pa niya sinimulang buksan ang paksa tungkol sa rules? You're so unfair. Napakasimple lang ng rules ko. Bakit ang harsh naman ng sayo? Reklamo niya. Hindi kaya ikaw ang harsh? Ang rules mo ay labag sa sinumpaan natin noong ikinasal tayo. Paano kung nasa need ako at doon ako inabot sa bahay mo? Matitiis mo bang makita akong naninigas sa tabi mo? Pilyong sabi nito. May kung anong bumara sa lalamunan ni Sabrina. Hindi niya alam kung paano sagutin ng matino ang tanong ni Tristan. Sa huli ay inis ang umalipin sa kanya. Marahas siyang tumayo. You still have a choice. You're free outside our territory so you don't have to stay inside the boring room. Sabi lang niya. Okay, I got your point. Anito saka ito tumayo at iniligpit ang pinagkainan nila. Iniwanan niya ito at pumasok siya sa banyo. Nagsipilyo siya at nag-freshen up. Paglabas na Sabrina ng banyo ay namataan niya si Tristan na nakahilata sa sofa sa mini living room niya at nanonood ng telebisyon. Nakataas pa ang mga paa nito na hindi man lang nagtanggal ng sapatos. Uminit ang bunbunan niya. Office hour na. Wala ka bang balak bumalik sa opisina mo? Hindi pwede ang tambay dito. Sita niya rito. Boring sa office. Napirmahan ko naman lahat ng dapat pirmahan. Isa pa, I'm the boss. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Sagot nito. Lalo siyang nainis. Paanong aangat ang business mo kung ganyan ka na parang easy-go-lucky? Aniya. Hindi na siya nito sinagot. Car racing ang pinanonood nito. Naalala niya na ikwento sa kanya ni Lola Marcela na sumasali sa car racing sa California ang apo nitong si Troy na kakambal ni Tristan. Baka isa sa kapatid ni Tristan ang participant sa laro na pinapanood nito. Binanggit din ni Lola Marcela na ipinagpalit ni Troy ang responsibilidad nito sa kumpanya sa passion nito. Ramdam niya ang malaking tampo ng matanda sa isa nitong apo. Umupo siya sa katapat ni Tristan na sofa. How's your brother, Tristan? Pagkuhan ay tanong niya sa kanyang asawa. Otomatikong nabaling sa kanyang atensyon ni Tristan. Naging uneasy ito. He's fine. Tipid nitong sagot. Hindi ko pa siya nakita ng personal. Ang sabi ni Lola Marcela, 7 years na raw hindi umuwi dito si Troy. We're identical twins. Kapag nakatingin ka sa akin, para mo na rin siyang nakikita. Halos pareho rin kami ng boses, taas at katawan. Tugon nito. Pero sabi ni Lola, napakalayo ng ugali niyo. Of course, no one is alike. May kanya-kanya tayong DNA na kahit identical twins ay may kaibahan. I hate Troy. The way how Lola Marcela described his personality. Prangkang, sabi niya. You're such a judgmental, honey. Hindi mo siya pwedeng husgahan gayong hindi mo pa siya nakikilala ng personal. Depensa nito at ipinagtanggol ang kakambal. You can't blame me. To be honest, I hate you too. I hate your guts. Walang gatol na sabi niya. Matiim na tumitig sa kanya si Tristan. Do you think I like you? Huh, you're such a boring woman. Prangkang buwelta nito. Naginat ang bunbunan niya. Marahas siyang tumayo. Boring, ha? Huh? File an annulment and don't bother me anymore.
Inis na sabi niya sabay bira ng talikod. Hey, ang bilis mo namang mapikon. Nito. Hinabol siya nito hanggang sa office table niya. Lumuklok siya sa kanyang swivel chair at nagtitipa sa kanyang laptop. Akmang hahawakan siya ni Tristan sa balikat ngunit pinalo niya ng ruler ang kamay nito. Aw! Napakasadista mo naman. Angal nito. Bumalik ka na sa opisina mo at magtrabaho ka. Asik niya. Fine. Tinalikuran siya nito. Nakarating na ito sa pinto nang huminto at humarap ito sa kanya. Dadaan ako dito mamaya para sabay na tayong umuwi. Hindi ko alam ang papunta sa bahay mo eh. Nito. Kunot noong tiningnan niya ito. Paanong hindi nito alam nakapunta na ito roon noong namasyal ito kasama si Lola Marcela. Anong hindi mo alam? Nakarating ka na roon ng isang beses. Niya. Nakalimutan ko eh. Sagot nito. Mumuntong hininga siya. Iniisip niya, baka nagkukunwari lang ito para makasabay siya. Sige na, kailangan before 5 o'clock narito ka na. Kung ang service mo ay ang sports car mo, mas mabuting kotse ko na lang ang gamitin natin. At ayaw ko ng kaskaserong driver. Litanya niya. Sino ba nagsabing driver mo ako? Sarkastikong gagad nito. Nakataas ang isang kilay. Basta, sabay tayong uuwi ha? Bye honey. Nito, saka tuluyang lumabas. May ilang sandaling tulala si Sabrina. Sa buong buhay niya, noon lang siya nakatagpo ng lalaking katulad ni Tristan na inuungkat ang hindi pamilyar niyang emosyon. Nagpakaabala na lamang siya sa kanyang trabaho. May pagkakataon na nakatutuwa si Tristan pero madalas ay nakakainis at nakakagulat ang pabigla-biglang ugali na natutuklasan niya rito. Alam niya, marami pa siyang matutuklasan sa pagkatao nito kaya ayaw muna niya itong husgahan. Maswerte pa rin siya dahil kahit papaano ay marunong umunawa at makisama si Tristan. Mali ang naunang naisip niya tungkol sa kahihinatnan ng pagpapakasal niya kay Tristan. Iniisip niya noon na boring ang married life niya dahil bukod sa pareho silang business-minded ni Tristan, pareho pa silang conservative at seryoso sa buhay. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang lumitaw ang tunay na katangian ni Tristan. Maling-mali ang mga naunang impression niya rito. Inaamin niyang nasurpresa siya. Iniisip talaga niya na baka mamamatay siyang virgin. Pero hindi niya maintindihan bakit minsan ay may mga pagkakataong nagdududa siya kay Tristan. She felt something wrong with him. Sim, she had encountered a different person. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang linisin ang mga maling ideya sa kanyang utak. Gusto sana ni Sabrina na sa restaurant na sila maghapunan pero mas gusto ni Tristan na magluto. Kung tutuusin ay pwede niyang papuntahin sa bahay niya si Aling Alice na siya nagluluto sa mansyon nila pero ayaw pa rin ni Tristan. Mas gusto nitong mapagod. Pagdating sa dalawang palapag niyang bahay ay hinayaan niya si Tristan sa kusina. Tutal ayaw nitong tumulong siya. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at inayos ang kama. Naisip niyang sa guest room na patulugin si Tristan dahil maliit ang kamay niya pero naisip din niya na magrereklamo ito. Inayos na lamang niya ang kama at pinalitan ang bedsheet. Nagkalat pa ang mga gamit niya sa mesa at sahig. Once a week lang kasi siya naglilinis at ayaw niyang mag-utos sa katulong nila. Ayaw niya na may ibang tao na nakakapasok sa kwarto niya maliban sa parents niya. Naabutan siya ni Tristan na nagmamop ng sahig habang nakabikini bottom lang. Plano sana niyang maligo pagkatapos maglinis. Napako ang mga paa nito sa bukana ng pinto habang sinusuyod siya ng tingin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Masungit na sabi niya rito. Ngayon mo pa naisipang maglinis ng kwarto? Parang hindi babae ang nakatira rito. Komento nito. Tinambakan ako ng maraming trabaho this week kaya hindi ako nakapaglinis. Nakakahiya naman sa'yo. Aniya, marunong ka rin palang mahiya sa akin? Tumawa ito ng nakakaloko. Gusto kong itsura mo.
You look good enough to eat. Tinignan niya ito ng masama. Ang trabaho mo at tupagin mo. Remember my rules here. Paalala niya. I'm done cooking. Gusto ko sanang maligo muna. May water heater ba sa banyo mo? Akong unang maliligo. Nakahanda na ang tubig sa bathtub ko. Good. Hihintayin na kita sa banyo. Sabi nito, saka diretsong pumasok sa banyo. Hey! Hindi niya ito napigilan. Minadali niya ang pagmamap saka sinundan sa Tristan. Ang Hudyo, nakalublob na sa bathtub na may bumubulang tubig. Iniwan nito ang mga hinubad nitong damit sa sahig. Nakapamewang na tumayo siya sa tabi ng tub. Inihanda ko iyan para sa akin. Umalis ka nga dyan. Pagtataboy niya rito. Huwag kang selfish. Ang mabuti pa'y samahan mo ko dito. Huwag kang mainggit dyan. Pilyong sabi nito. Halos hindi ka na nga magkasya dyan sa tub. Sasamahan pa kita. Maktol niya. Magkakasya tayo dito. Magtiwala ka. Take off your bikini, honey. Anito at pinasadahan pa nito ng tingin ang kabuuan niya. Naiinis na siya rito. May tiwala naman siya na hindi nito lalabagin ang rules niya kaya kampante siyang naghubad. Pagkuhan ay sinamahan niya ito sa tub. Pero agad din naman siyang umahon mula sa tub dahil sa kung ano-ano ang mga naiisipang gawin sa kanya ni Tristan. Hindi na niya ito pinansin. Mabilis siyang naligo. Pagkatapos ay binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan. Nang makalabas na ng banyo, si Sabrina ay sa kanya naalala na walang tuwalya sa Tristan at malamang ay wala itong pamalit na damit dahil hindi sila dumaan sa bahay nito para kumuha ng damit nito. Sa inis niya pinabayaan niya ito. Nakapagbihis na siya. Puting underwear ang sinuot niya na sinapawan niya ng pink na nighties. Pinapatuyunan niya ng hair blower ang kanyang buhok nang lumabas ng banyo sa Tristan. Wala itong anumang saplot sa katawan at butil-butil pa ang tubig sa katawan nito. May I borrow your towel? Anito. Kumuha naman siya ng bagong tuwalya sa closet niya saka ibinato kay Tristan. Itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Amoy kahoy naman itong towel mo. Reklamo nito. Tiningnan niya ito buhat sa malaking salaming kaharap niya. Ipinulupot nito ang tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ano ngayon ang isusuot mo? Tanong niya rito. Isusuot? Oo nga no. Hindi bale. Hindi na lang ako magdadamit. Matutulog lang naman tayo. May damit naman ako sa office. Doon na lang ako magbibihis bukas. Lalaban ko na lang mamaya ang hinubad kong damit. May dryer naman ang washing machine mo siguro. Anito. Naging uneasy si Sabrina. You can stay with me overnight while you're naked, Tristan. Mamili ka ng damit ko at meron kang brief dito. Aniya. Bakit pa? Igigiit mo naman sa akin ang rules mo. Useless ang paghubad ko. Isa pa hindi ako sanay sa lamig ng aircon. Kahit nakahubad ako, pagpapawisan pa rin ako. Okay na ito? Kinuha niya ang ninakaw niyang brief nito sa kaibinato dito. Nasalo naman nito iyon. Wear that. Sa sahig ka matutulog kung hindi mo yan isusuot. Utang na loob. Huwag kang magkalat dito. Nakakagutom ka. Palatak niya saka siya lumabas ng kwarto. Dumiretso na sa kusina si Sabrina at inihain sa pagkainan ang mga niluto ni Tristan. As usual, more on vegetables na naman ang niluto nito. Naglabas siya ng isang pakete ng hotdog saka niluto. Saktong naluto na niyang hotdog nang bumaba si Tristan. Natigilan siya na makita itong suot ang kanyang puting nighties na halos mapunit sa sobrang sikip sa katawan nito. Nagmukha itong suma na binalot sa dahon ng saging. Hindi niya malaman kung magagalit o matatawa siya. Okay na ba ang suot ko? Hindi na ba mukhang kalat sa paningin mo? Nakangiting tanong nito. Hindi na niya napigil ang kanyang pagtawa. Para kang ahas na katatapos lang magpalit ng balat. Hindi ko ina-expect na may kabaliwan ka din. Please, magpalit ka nga, Tristan. Aniya habang kinokontrol ang tawa. Natawa rin ito. Pagkuman ay hinubad nito ang nighties. May suot din itong panloob.
Lalo siyang natawa nang makitang suot nito ang puting backless niyang blouse na hindi niya isinusuot dahil maluwag sa kanya. Pero hapit na hapit iyon sa katawan ni Tristan. Bakat na bakat ang matipunong dibdib at puso nito. "Ang cute mo namang tumawa," sabi ni Tristan. Natigilan si Sabrina. Bumuntong hininga siya. Pagkuway, lumuklok na siya sa silya. Umupo na din si Tristan sa tapat niya. Titig na titig ito sa niluto niyang hotdog. "Allergy ka ba sa gulay?" tanong nito. Nagsalubong ang makakapal nitong kilay. "Baka kasi hindi ako matunawan. Mukhang isinausaw mo lang sa mainit na tubig ang mga dahon ng gulay. Okay na sa akin ang ginisang sayote pero ayaw ko ng steamed broccoli. Meron naman beef tenderloin sa ref. Sana beef steak na lang ang niluto mo." Reklamo niya. "Puro ka na lang meat. Hindi tayo magkakasundo pagdating sa pagkain. May niluto naman akong grilled tuna." Anito, "Nagsasawa na ako sa tuna. Dapat kasi nagpaluto na lang tayo kay Aling Alice." "Hindi dapat tayo umaasa sa tagaluto. Pasalamat ka dapat dahil marunong magluto ang asawa mo pero hindi mo naman na-appreciate. Kung tutuusin, maswerte ka sa akin. Ako naman ang malas sa'yo." Maktol nito. Natigilan siya. Matiim na tinitigan niya si Tristan. "You know who I am, Tristan. I own the giant company and handling almost 10,000 employees. Hindi sapat ang isang araw na pag-upo ko sa opisina para matapos lahat ng trabaho. Ganoon ka rin kaya umaasa ako na maiintindihan mo ko." Seryosong wika niya. Seryosong tinitigan lang siya ni Tristan. Pagkuhan ay kumain na ito. Kinabukasan ay napilitang bumangon ng maaga si Sabrina dahil naririndi siya sa lakas ng tugtog mula sa lobby. Pumasok siya sa banyo at nagsipilyo. 5:00 pa lang ng umaga. Pagkuhan ay lumabas siya ng kwarto. Nasa unang baitang na siya ng hagdan ng mamataan sa Tristan na nagpupush up gamit ang isang kamay sa sahig. Tanging bughaw na brief lamang ang suot nito. Naggagalawan ang mga muscles nito sa likod na kumikintab dahil sa pawis. Ang aga nitong nagising para lang mag-workout. He has perfect body figure. Halatang hindi lang basta hinuhubog ng fitness equipment. Aminado siya na naaakit siya sa katawan nito. Given ng gwapo ito pero mas malakas ang hatak ng katawan nito sa atensyon niya. Kadalasan ay mga sikat na modelo at artistang lalaki lang ang nakikita niyang may ganoong katangiang pisikal. At wala pa siyang nakikilalang businessman na kasing kisig at gwapo ni Tristan. Hindi rin minsan pumasok sa isip niya na makapag-asawa ng isang artistahin at hunk na katulad nito. Marami ang nagsasabi na artistahin din siya at malakas ang sex appeal. Of course, because she has a drop of Spanish blood. Katunayan, maraming kilalang binatang businessman ang nanligaw sa kanya. Ang kaso, wala sa bokabularyo niya ang pagpasok sa isang relasyon. Iniisip niya noon, bata pa naman siya kaya gusto muna niya mag-focus sa business. Pero ang pagdating ni Tristan sa buhay niya ay hindi niya pinaghandaang mabuti. Bumaba siya ng hagdan at pinahinaan ang volume ng music player na siyang umabala kay Tristan. Tumayo ito at tumarap sa kanya. Hindi niya nasaway ang kanyang sarili na suyuri ng tingin ng pawisan niyang asawa. "Good morning, honey." Nakangiting bati nito at akmang hahalikan siya pero iniharang niya ang kanyang palad sa mukha nito. "Nakalimutan mo na ba na kasama sa rules ko na hindi pwedeng mag-ingay at hindi ako pwedeng istorbohin kapag natutulog?" Paalala niya rito. "Pero umaga na, nakapagluto na ako ng breakfast." Sabi nito. "Madilim pa sa labas, tulog pa sa San Pedro. Ang tugtog mo, abot langit na." Palatak niya. Fine. Dumi pa ito at umiling. "Pahiram pala ng pajama mo, t-shirt. Tatakbo ko sa labas." Sabi nito. "Go ahead." Aniya. "Thanks." Patakbong pumanik ito sa hagdan. Pumasok naman siya sa kusina. Mainit pa ang sopas na niluto ni Tristan. Naglagay siya ng kaunting sopas sa mangkok.
Kumuha din siya ng pinainit na pandesal na nilagyan ng butter sa loob. First time niyang kumain na ganoon kaaga. Noon ay alas 7 na siya ng umaga nagigising at alas 8 ang almusal niya. Mukhang sapilitan siyang mag-a-adjust ng routine dahil kay Tristan. Pagkatapos niyang mag-almusal ay nagbihis siya ng puting pajama at puting blouse. Nainganyo na rin siyang mag-jogging. Maliwanag na ang paligid nang lumabas siya. Tumakbo siya patungo sa malawak na lupain. Gising na rin ang mga trabahador ng rancho. Namataan niya si Tristan na kausap si Mang Amando na siyang taga-alaga ng mga kabayo at baka. Mamaya ay pinagamit ni Mang Amando ang puting kabayo kay Tristan. Nagtataka siya. Noong dumalaw roon si Tristan ay takot itong sumakay sa kabayo. Pinilit pa niya ito para may kasama siyang mga bayo pero tumanggo ito at idinahila na hindi ito marunong sumakay sa kabayo. Nagkunwari lang ba ito noon? Nang sumampa sa likod ng kabayo sa Tristan ay walang kahirap-hirap at halatang sanay na ito dahil komportable ang kabayo na sakay ito. Nang makaalis si Tristan sakay ng kabayo ay nilapitan niya si Mang Amando. Manong, akala ko hindi marunong sumakay sa kabayo sa Tristan. Aniya, yun nga rin po ang akala ko noon, ma'am. Nung unang punta kasi niya rito ay tinanong ko siya kung marunong siyang mga bayo pero sabi niya hindi. Pero sabi niya kanina, natuto raw siya noong nasa California siya. Baka ako pinilit niyang matuto para sa inyo. Sabi ng Ginoo. Yun din ang iniisip niya. 3 buwan noong nagbakasyon si Tristan sa California bago ito umuwi para sa kasal nila. Maaring pinag-aralan nito lahat ng bagay para mapantayan siya. Noon lamang niya na-appreciate ang effort nito. Pero ang ipinagtataka niya ay ang isa pang bagay tungkol sa pagmamaneho ni Tristan. Noong hindi pa sila ikinasal ay inihatid siya nito sa opisina niya sakay ng kotse nito. Maingat naman itong magmaneho at hindi parang nakikipagkarera. At higit sa lahat, napakatahimik nito noon. Isang tanong, isang sagot lang. Weird. Nagpatuloy na lamang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa kural ng mga inahing baka. Naabutan niya doon si Tristan. Pumasok ito sa kulungan ng inahing baka. Nasurpreso siya nang nandoon ang ilang manggagawang lalaki at natataranta habang inaasikaso ang manganganak na baka. Nang pumasok sa kural, si Tristan ay sinundan niya ito. Meron silang veterinarian pero wala pa doon. Nasaan si Dr. Greg? Tanong niya sa mga tauhan. Tinawagan na namin siya, ma'am. Ang sabi niya, nasa Manila pa siya. Inutusan na niya kaming maghanap muna ng available na veterinarian. Mahirapan kasing manganak ang baka dahil may injury pa ang kaliwang paa niya at may sugat siya sa hita. Gawa noong nabagsakan siya ng natumbang poste. Sabi ni Tonyo. Paano yan? Baka mamatay ang anak niya. Nababahalang wika niya. Napatingin siya kay Tristan na tumungko sa paana ng manganganak na baka. Hinihipo nito ang puso ng inahing baka. May gamit bang naiwan ng doktor niyo para sa pagpapaanak ng baka? Tanong nito sa trabahador. Meron, sir, pero nakalak ang klinik. Nadala kasi ni Dr. Greg ang susi. Nakalimutan niyang iwan sa amin. Wala din kaming susi doon. Sagot ni Tonyo. Hindi bale, pakidagdagan na lang ang dayami sa paanan ng baka at pakikuhanan ako ng maligamgam na tubig. Kumuha din kayo ng lupid. Utos ni Tristan sa tauhan. Tumalima naman si Tonyo at mga kasama nito. Nag-aalala si Sabrina. Dumadaing na ang inahing baka. I think we need to call an expert. Aniya. No need. I can manage this. Sabi ni Tristan. Ikaw? Anong alam mo sa pagpapaanak ng hayop? Just watch me, honey. Trust me. I can do this. Confident na sabi nito. Nang dumating ang kailangan nitong gamit ay tinalian nito ang 2 paa ng baka na magkaiwalay saka itinali sa mga poste. Pagkuhan ay pumwesto ito sa pagitan ng mga hita ng baka
Saka inantabayanan ang paglabas ng ulo ng anak ng inahin. Nakalalay naman si Tonyo. Ang ibang kalalakihan ay gumagapo sa katawan ng inahing baka. Nang lalabas na ang ulo ng baby ng baka ay ibinuka pa ni Tristan ang puwerta ng inahin at inalalayang makalabas ang anak nito. Ipinasok na nito ang isang kamay sa puwerta ng inahin saka mabilis na inalabas ang anak nito. Napapangiwi si Sabrina habang pinapanood si Tristan. "Lumayo ka, honey. Baka matadyakan ka ng baka," sabi nito sa kanya. Nakakagalaw pa rin kasi ang mga paa ng baka dahil lumuwag ang tali. Umatras naman siya. May isa pang palabas na anak ang inahin. Ligtas din iyong nailabas ni Tristan. Pinapabilib talaga siya nito. Hindi na niya tinignan kung ano ang ginawa nito sa pasyente. Lumabas na lamang siya ng kural dahil nahihilo siya sa lansa ng dugo at naghalong amoy ng dumi ng baka.